Huwag na huwag kang magdadagdag ng isa pang negosyo. Ayun, so this video mga boss ay para sa mga computer business owner or para sa mga negosyante 'no. Meron ka ng negosyo ngayon, nag-umpisa ka na ng negosyo mo at ngayon mga boss ay nasa punto ka ng buhay mo na wherein papunta ka na dun na magdadagdag ka na ng bagong negosyo. Tapusin mo 'tong video na 'to, sure ako mga boss na pagkatapos nito mga boss ay meron ka ng sagot sa pinoproblema mo ngayon. By the way mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. At isa akong negosyante mga boss na mahilig tumakbo. So sometimes mga boss, sa mga content ko ay nagsishare po ako ng mga daily running activities ko po. Bago ang lahat mga boss no, share ko muna yung story ko dati. Share ko lang sa inyo mga boss na noong 2015 ay meron na po akong negosyo which is t-shirt printing. Nagpiprint po kami silk screen and also meron din po kaming digital prints, yung sublimation and other na digital printing. Ayun, so yan po yung negosyo ko dati. Kumikita po yung negosyo namin pero hindi siya masyadong malakas. So ayun, as the years goes by mga boss, so ano siya, yung negosyo namin is consistently na nagdadagdag po yung mga customer. And then, pagka 2018 mga boss, so siyempre, kumbaga meron na tayong naipon and then mayabang, di ba? Pagka 2018, siguro sa sobrang yabang ko rin dati and siguro nabulag ako dahil nagkaroon ako ng pera during that time and then ay ang ginawa namin ni Michelle ay bumuo kami ulit ng isa pang negosyo which is food business naman siya. So yung venture namin doon mga boss is tapsilugan lang siya mga boss na meron siyang halo-halo, mga ganon. So naisip namin yun mga boss dahil mahilig din kasi na magluto si Michelle. So ayun, yun yung ginawa namin. At dahil doon mga boss no, doon po nag-umpisa yung kamalasan namin. So at first, so siguro first 2 months mga boss ay okay yung benta no. Syempre kapag bagong bukas yung isang negosyo, panay suporta po talaga yung mga kaibigan natin, friends, mga family, di ba? So ayun yung na-feel namin na okay yung benta. Habang tumatagal mga boss ay dun ko na-feel na paunti at paunti ng paunti yung mga customer. Meron pang isang araw mga boss na during that time kasi nagtatrabaho pa ako. So, kumbaga ako lang yung nagfi-finance and then sila si Michelle tsaka yung kapatid ko yung nandun sa tindahan namin. Ayun, so merong one time mga boss na hindi ko 'to makalimutan. Galing ako sa trabaho na pagkapasok ko pa lang sa pintuan namin, nafi-feel ko talaga sa aura ni Michelle at nung kapatid ko na lalaki na isa na siyang tumutulong sa kanya, nafi-feel ko sa kanila na para bang parang naundoy. Alam mo yon yung sobrang tamlay, ah nafi-feel ko na merong hindi magandang nangyari sa negosyo namin. And ayun, nakwento nila sa akin mga boss na on that day, isa lang yung naging customer namin. And yung binili niya is siguro nagkakalaga lang ng 200 pesos. So ganun po siya masalimuot, ganun po siya kabigat sa feeling no na nakita ko yung mga tauhan ko na importante sa akin na nasasaktan sila dahil sa ganong senaryo. So, ayun, ako naman as a leader, hindi ko pinapakita sa kanila na affected ako doon. So, syempre, gumagawa kami ng marketing, nag-a-ads pa ako dati. Pinilit namin yan mga boss, nilaban talaga namin hanggang sa umabot siya ng mga 6 months. No, mga 6 months. And doon na kami nakapagpasya na siguro it's time na itigil na natin 'to dahil
di talaga siya kumikita. Okay, so punot-dulo talaga nalugi yung business namin and then si Michelle, bumalik siya sa corporate world, nagtrabaho ulit siya. Okay, so ganun po yung, resulta ng katangahan namin dahil meron na kaming kumikitang negosyo and then naghanap pa kami ng iba. Okay, so dun sa topic natin mga boss na bakit hindi ko nirerekomenda na mag-open ka pa ng isa pang negosyo. Bakit? Unang-una, kung nagsisimula ka pa lang mga boss, sa salitang nagsisimula ka pa lang, so meaning to say, hindi mo pa gamay talaga lahat ng aspeto sa negosyo mo. And worst, baka hindi pa yan kumikita. Okay? So, yung may papayo ko talaga, kung meron ka ng sinimulang negosyo ngayon, mag-focus ka na lang dyan muna. Okay? Saka na lang yung pinaplano mo. Okay? Pangalawa mga boss, kung yung negosyo mo ay kumikita na, ha? Kung kumikita na yung negosyo mo, yung computer business mo ngayon ay kumikita na, tapos merong bagong opportunity na dumating sa'yo na naiisip mo na gagawin mo na rin siyang negosyo. Okay? So ito yung para sa akin, ito yung take ko diyan. So para sa akin mga boss, kung okay naman yung business mo sa computer business, kumbaga kaya niyang tumakbo ng kahit na wala ka doon. So pwede mo yung gawin, okay? Pero yung maipapayo ko talaga kung gagawa ka pa ng bagong negosyo, dapat related siya sa computer business. So kunwari, papunta ka doon sa CCTV, gano'n. So kumbaga related lang siya. Or kumbaga papunta ka sa mga software. Kasi sa atin, sa computer business, kaya nating magbenta ng mga hardware tsaka software, 'di ba? Pwede ka ring mag-focus sa mga services. So, anything na related lang siya sa computer business, goods 'yun kasi madali mo siyang ma-manage. So, 'yun yung para sa akin. Okay? So, bakit ko pala 'to sinishare sa inyo ngayon mga boss? So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na as a computer business owner, kailangan talaga natin na mag-focus sa negosyo natin. Especially mga boss 'no, kapag nagsisimula ka pa lang, sure ako mga boss na ang dami mong struggle ngayon at ako napagdaanan ko rin 'yan. Hindi rin kami gano'n ka-okey yung business namin pero still, ginagalingan natin na maka-cope up tayo, 'di ba? Knowing na nagsisimula ka pa lang, so maliit pa lang yung resources natin and then konti pa lang yung mga tauhan natin. So, medyo mahihirapan ka sa pag-leverage niyan kapag ikaw lang mag-isa, okey? So, mapapayo ko sa'yo kung meron kang plano talaga, i-postpone mo lang muna. Postpone mo lang, i-delay mo lang siya and then saka na lang 'yan kapag medyo okey na ang lahat. Ang kalaban kasi natin dito mga boss kapag na-defocus tayo sa business at naengganyo tayo dun sa ibang bagay wherein hindi naman siya related sa negosyo mo, baka yan pa yung cause bakit magkakaproblema yung negosyo mo. Meron akong isang move mga boss na ginagawa ko ngayon na kung mag-start man ako ng ibang negosyo ay meron akong ginagawa na dapat hindi mauubos yung oras natin. So soon isi-share ko 'yan sa inyo. Okay? So again, mapapayo ko talaga na kung nagsimula ka ng computer business, mag-focus ka lang diyan for a long period of time. So, ang game talaga mga boss ay patagalan na manawa ka sa negosyo mo. Okay? Even ako na naboboard na rin sa negosyo ko kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa ko. Okay, so ayun na mga boss and I hope na meron kang nakuha into this video and invite pala kita mga boss, meron po tayong grupo na ginawa exclusively para sa mga computer business owner. So ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Okay? And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss. Bye-bye.